binabanatan ako ng mga media. Ganun ho ba? So sa kanilang pagtatakip sa katotohanan, yung sinabi ko ng marami sa inyo ay bayaran, binubugbog nila ako ngayon. Ito ang ginagamit nila, imbes na pagtakpa, imbes na yung katwiran ay lumitaw, ginagamit nilang pagtatakip ito. Opo. Basahin mo ngayon yung dalawang malalapad na dyaryo dyan. Ang tanging ginawa nila, yung litrato ng session hall na nandun nakaupo yung 18 Marines, yun lang, nilitrato lang. Pero yung sinabi ng lahat ng mga nandoon na mga Marines at saka mga sundalo, kahit isa walang... Yun po ba ay hindi pagtatakip ng katotohanan? Tingnan mo yung dalawang dyaryo ngayon. Yun ang headline, yung litrato lang. Wala nang iba. Ang kanilang ipinagdiwang ngayon ay yung sinasabi ng ibang dating mga Senate President, Franklin Drilon, Coco Pimentel, na yung 12 sa Abilino versus Cuenco ay ganito at ganyan. Actually, sana ito mga tatanong ko sana sa inyo, Sen, ano ha? Pero nabanggit nyo na rin po naman. Hindi po akong original na nagsabi ng marami sa inyo ay nababayaran. Gusto kong ipakita. Pwede mo masinag ng ano ito na... Pwede nyo bang ipasinag para makita ang librong ito? Ano ang title ng librong ito na hawak ko? Ayan. Babasahin ko dyan, ha? News for Sale. The Corruption and Commercialization of Philippine Media. Hindi po ako nagsulat nito. Ang nagsulat po nito mismo ay kasama ninyo Ayoko na po magbanggit ng mga pangalan. Babanggitin ko na lang po ang ilan sa mga sinabi nila. Para lang, ito po, Malu Mangahas, then PPC Executive Director, said in a report to Press Council members that Manila Times reporters said they believe that up to 90% of their colleagues were open to accepting money given by their sources. The practices, this reporter said, was most prevalent among tabloid correspondents who are among the poorest paid in the profession. Reporters cited the following reasons for accepting bribes: the system itself, their having gotten used to it, peer pressure, and acculturation, a lack of understanding of journalism and journalism ethics, and the need for cash. When asked about specific cases of media corruption they know about, reporters recited a litany of sins. Reporters receiving monthly retainers from 5,000 to 10,000 pesos. 2004 edition lang po ito, ha. Finance foreign trips, night outs in pubs, sauna baths and restaurants, contract brokered by corporation with promised commissions in exchange. 5 to 6 figure sums paid for various services, even ₱1 million fee, good for 2 years for a group of reporters tasked to set up a consultancy agency by their sources. Napakarami pong gusto kong basahin dito Hindi po ako nagpasimula nito. Corruption is damaging the media's credibility and undermining their potential as an information source and as a tool for strengthening Philippine democracy. The excesses committed by corrupt journalists have eroded the goodwill that the media should otherwise be enjoying because their role in chronicling and making sense of important events in the nation's turbulent history. Instead, corruption is fanning popular skepticism and cynicism about journalism. Many citizens now think that media are grasping and greedy lot, corrupt as the politicians they report about. Ang dami nito, Jen. So, hindi po ako nagpasimula nito. Ngayon po ay makikita natin ang manifestation at ebidensya. Kagaya na binanggit ko kanina. Habang kami nagsesesyon kahapon, binanggit ni Alan Peter, Senate President, ang iba't ibang mga banners ng mga periodiko, iba't iba, pero hindi man lang sinabi nila na si Alan Peter Cayetano ay siya pa rin ang nananatiling Senate President. Ang ibinubunyag nila ay yung takeover nila. Na base na rin do sa ginagawang pagsusuporta ng mga kapanalig nilang mga judges, mga ex-magistrate ng Korte Suprema, mga pati yung integrated bar of the Philippines.